So hello guys, good afternoon, no? So papasok na tayo sa work ngayon. Closer tayo, medyo masinagahan natin ng konti kasi nga super traffic na ngayon sa Lipa. Matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-video, no? Hindi na tayo nakakagawa ng mga video dahil nga super busy na rin natin. Gumawa ako ng video kasi alam niyo yun, ang daming challenges sa buhay, pero i-share ko lang kung paano ako sinave ni God sa mga problema, sa mga na-experience ko ngayon. So sobrang magical lang lagi ni God kasi kagabi, alam niyo naman, parang daming intindihan, daming iniisip, daming problema, and I keep on asking, ano bang nangyayari, ganito na lang ba ako, paulit-ulit na lang ba yung nangyayari sa akin, ganito ba talaga, parang ganun na yung mga nasa isip ko. Pero kapag na-experience ko kasi yun, nagdadasal na lang ako and sinasabi ko kay Lord na I trust Him, and tinuruan din kasi ako ng kapatid ko kung paano magtiwala kay God. Kaya every time na nagkakaproblema ako, pag di ko na kinakaya, ina-anxiety, nagdadasal talaga ako and I seek for guidance, I seek for help kay God, and it helps sobra. And alam niyo yun, bago ako matulog, pagkagising, para ito na naman, panibagong araw na naman yung harapin ko, panibagong araw na naman yung kailangan iraos. Kailangan makaraos kahit ang daming pinagdadaanan. Alam niyo yun, mga responsibility na kailangan gawin, kailangan harapin, pero nandyan si God. And pagising ko kanina, nag-scroll ako. Syempre, pagkagising natin, scroll sa Facebook muna bago kumilos. Hilata muna ng konti. Then, alam niyo yung mga tanong ko na naman kagabi, sinagot na naman ni God through my daily basis, which is mag-scroll, panood ng mga videos sa Facebook. Then dumaan tong video ni pangalan nito, Father Fidel nga ba yun? Joseph, or hindi ko na sure kung ano yung tamang name niya. So parang na-explain niya dun sa homily niya sa video na ipagsawalang bahala muna natin yung mga problema natin, na God's always has a plan para sa atin. Wag lang natin madaliin, and kung may mga paghihirap man tayo na dinaranas, darating din yung time na pagbibigyan tayo ni Lord. Kasi on my experience, siguro si Lord may plano sa akin, pero kakahiling ko sa Kanya. Ganun kasi tayo more on healing tayo sa Kanya eh. Lalapit lang tayo kay God kapag may hinihiling tayo. Lalapit lang tayo sa Kanya kapag may gusto tayo mangyari, may gusto tayo makuha sa buhay natin. Pero hindi natin nagagawang magpasalamat dun sa mga simpleng reward na binibigay niya sa atin, especially yung pagising natin araw-araw, na napakalaking bagay na para sa atin, diba? Yun lang, gumising lang tayo is napakalaking bagay na. Yun nga, so parang about pagtitiwala lang sa plano ni God, yung napanood ko na video sa Facebook. Nasabi ko, ito na naman si God, ina-explain na naman sa akin bago ko pumasok, bago ko simulan yung araw ko, na alam niyo, para sa akin, ang pagkakaintindi ko dun sa video is
yun nga, talagang mahirap, dadaanan muna natin yung paghihirap, pero malay mo dun sa likod nun ng mga challenges na hinaharap mo is nandun na yung success, nandun naman yung time natin para tayo naman, diba? Siguro nangyari lang sa akin is kakahiling ko kay Lord noon, kakamadali ko para sa mga gusto kong makuha sa buhay, na sinabi siguro ni God is, sige, ito na, ibibigay ko na sa'yo, pero hindi pa sana ito yun eh, hindi pa ito yung time, hindi pa ito yung exact and right time para ibigay ko to sa'yo, pero hinihiling mo, sige, babaguhin ko yung plano ko para sa'yo. Siguro ganun yung sabi sa akin ni God. That's why binigay na ni God yung hinihingi ko sa kanya nung time na yon. Kaso nga lang, naging padalos-dalos ako, hindi ko siya nagamit sa tama. Yung hiniling ko sa kanya na yon is parang basta ko lang inubos, ginamit, no? Minsan niya akong pinagbigyan, pero ngayon nandito ako, hinaharap yung mga challenges dahil sa mga maling ginawa, dahil sa mga pangit na nangyari, dahil sa binago ko yung plano sa akin ni God. Siguro parang kinuha ni God yung nasa likod na, sige, ito yung hinihiling mo, dapat ito muna yung pagdadaanan mo. Kinuha niya, yun yung nilagay niya sa harap. Kaya ngayon yung mga challenges is nandun na sa likod ng success. So, oo, parang naging masaya ako ng panandalian lang. Binigay ni Lord yung hinihingi ko noon, pero hindi ko ginamit sa tama kasi nga hindi ko naman pinaghirapan eh. Parang walang challenges na pinagdaanan. Parang yun na agad, binigay na agad ni God yung hinihingi ko. So ngayon, nakuha ko na yung reward ko. Ang mga kasunod na nun is yung mga challenges sa likod, di ba? So, yun yung hinaharap ko ngayon. Yun yung mga dinadanas ko ngayon. Para sa trabaho, parang ano lang yan eh. Alam nyo yung nag-cash advance tayo. So, kinuha na natin yung sahod natin. So, kailangan paghirapan mo. Diba? Parang ganun lang din yung buhay natin. So, kaninang umaga, yun nga, going back, parang kagabi kasi dami ko talagang tanong. Sobrang hindi ko na alam paano iraraos yung araw-araw. Ang dami ko ang iniintindi, ang dami ko iniisip. Syempre, iniisip din natin kahit paano yung future natin, paano tayo in the future, yung mga plano na gagawin natin, di ba? Paano tayo mag-start ulit from scratch. Kahit paano natin susuportahan yung pamilya natin, yung mga parents ko. Ang dami ko kasing pangarap para sa kanila. Ako, nung time na binigay ni Lord God yung hinihiling ko noon is hindi ko naman dinala sa tama. So, parang ito yung parang challenge sa akin. Pero ngayon, natutunan kong magtiwala na lang kay God. Parang ito siguro yung way niya para lumapit sa kanya. Kasi dati hindi naman ako ganito, hindi ako pala dasal. Nagdadasal ako, oo. Pero hindi ganun ka-tight yung paglapit ko sa kanya. Hindi ako nagbabasa ng mga Bible verses or anything na about God. Oo, nagdadasal ako. Oo, may mga hinihiling ako sa kanya. Pero I never ask for parang never ako nagpasalamat sa pagising ko. Hindi ako nagpasalamat sa mga maliliit na bagay na nakuha. Yun, parang gano'n. Na siguro panay hiling lang ako kapag nagdadasal na sana ganito, Lord, sana ganyan, sana po ganito. Walang Lord, salamat po, Lord, salamat kahit mahirap, Lord, sana gabayan nyo lang ako and I trust your plans. Walang ganun eh. Pero ngayon natutunan ko magtiwala kay Lord kahit gaano kahirap, kahit di ko na alam yung gagawin ko kinabukasan.
ganun na lang ako gabi-gabi na kapag nararanasan ko yun na Lord, kayo na lang pong bahala, gagawin ko yung best ko, alalayan nyo lang ako. So nairaraos ko siya actually. Naitatawid ko araw-araw na kahit hindi ko alam kung paano ko iraraos, pero imagine na nandito ako ngayon, nagtatrabaho pa rin naman, naiiraos kahit pa paano. Sobrang magical lang ni God na kapag may mga problema ako, binibigyan niya ako ng way, binibigyan niya ako agad ng sagot in a snap, na nandyan siya palagi sa akin. And ang daming magical na nangyari sa akin actually na kung paano niya pina-explain sa akin. Siguro explain ko sa inyo sa susunod kasi medyo limited lang yung time natin ngayon. Nasa biyahe lang naman ako papasok ng store. Gusto ko lang i-share talaga kasi maraming sagot si God sa akin na in the same way na bigla akong mababasa sa Facebook yung ganito, bigla akong may madadaanan na ganito sa Facebook, may mga videos na random na biglang daraan na related sa mga tanong ko sa kanya gabi-gabi. Kaya gusto ko lang din i-share sa inyo yun na how magical God is, kung paano niya tayo gisingin kapag lumalapit tayo. And yun God, salamat po dahil di nyo ako pinababayaan, no? And sana kayo din magpasalamat kayo kay God na alam nyo yun, kada gising natin ngayon na magpasalamat na tayo doon dahil wala namang tao na ipagpapalit na oo, mayaman ka ngayon, may 100 million ka ngayon, pero bukas wala ka na, di ba? Pagpasalamat na lang natin, walang value yung pagising natin kada umaga. Alam niyo yun, kada umaga may pag-asa naman yun. May trabaho tayo. And yun na lang yung pagpasalamat natin. Never ask for anything na makakasira sa plano niya kasi baka tayo din yung mahirapan. Matutunan lang natin na ipagkatiwala lahat, kahit ano man yan, kahit masaktan tayo, pero lagi niyong iisipin na may plano kasi si God behind those challenges, behind those heartaches, sa lahat ng mga nararanasan natin. May plano si God doon, and ipagkatiwala na natin yun sa Kanya. And yun lang gusto ko share sa inyo guys, na pag natutunan nyo kasi yun, sobrang hiwaga ni God, ang bait ni Lord, na hindi niya tayo pinababayaan kahit may mga pinagdadaanan tayo. Siguro mga wake up call lang sa atin. Minsan may mga bagay din tayo na hindi natin ipinagpapasalamat kasi sa Kanya. That's why ginagawa niya ang wake up call sa atin na nakakalimot tayo. Kasi nga more on lumalapit lang sa Kanya kapag may kailangan. Tatawagin lang siya kapag nagka-problema. So, wag natin kalimutan si God. Medyo weird sa akin kasi kilala nyo naman ang hindi ganito, pero nung siguro sa buhay ko ngayon, yung greatest downfall ko is mga nangyayari sa akin lately. Pero ano yun, bait pa rin ni God. Dahil dun sa mga downfall ko, yung mga nangyayari sa akin is lumapit ako sa Kanya, nagtiwala ako sa Kanya sa random na pangyayari. Sobrang haba guys kung paano ko explain sa inyo paano ko nilapitan si Lord, paano ko napalapit sa Kanya. Sobrang hiwaga. And kahit ako minsan di ako makapaniwala, pero marami kasing ways na pinakita sa akin si Lord para maniwala sa Kanya. Napakadami. Kaya kung kayo man may mga problema kayo, mga pinagdadaanan kayo sa buhay, ipagkatiwala nyo lang kay Lord, kausapin nyo siya, lumapit kayo sa Kanya. Napaka-magical ni Lord. And mararamdaman nyo rin, kagaya ko, na nandyan siya palagi para sa atin. And yun guys, medyo malapit na ako, no? Tatapusin ko na yung video natin. So kukwentuhan ko pa kayo sa susunod kasi napakarami kong experiences na talagang pinapakita sa akin ni Lord na nandyan siya para sa akin. And yun mga guys, dito na ako sa LTC. So kita-kits tayo and ingat kayo palagi. God bless us all and